sa vlogger-vlogger na yan. Dito tayo sunod sa Kitty Duterte susundan daw ang yapak ng kanyang ama. Payo daw ng ama niya na ipagpatuloy, ikampanya at tulungan ang mga senador na kahilera ng kanyang ama na tinatawag na Duterte 10-10-10. So ito po, mga kababayan. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang anak na si Veronica na sundan ang kanyang yapak sa politika. Ito ang pahayag ng partner ng dating Pangulo na si Hani Abancenia sa talumpati nito sa Meeting de Avance ng PDP Laban. Hello po at maraming salamat Team A sa yung $20 super sticker. Thank you so much po and happy birthday to me. Ayan, thank you so much. So ito po mga kababayan, ang sabi dito ni Hanalit Abancenia, Hanilit, no, asawa ni Digong, common law wife, pangalawang asawa. Sarap to, pangalawa kasi kung masarap ang number 1, walang number 2. So mas masarap ang number 2. Ang sabi, pinayuhan daw ni Digong si Kitty na sundin ang yapak ng kanyang ama. Ngayon, kung ang ama kriminal, maging kriminal ang anak. Sundin ito, tuloy. Royal candidate na si Rodante Marcoleta kagabi. Gayunpaman ayon kay Abancenia, ayaw ng kanyang anak na pumasok sa politika. Nasaksihan mismo ni Veronica ang pag-aresto sa dating Pangulo kasama ang kanyang ina. Actually, mga kababayan yung pagka-aresto kay Digong, hindi po kidnap yun. Bakit? Hindi nyo pwede gawing basihan. Ito, klaro mga kababayan, hindi naman tayo bobo. DDS lang naman ang bobo. Kung ang basihan ni Kitty Duterte kaya papasok siya sa politika dahil kinidnap ang kanyang papa, hindi siya nagpolitiko para sa bayan. Magpolitiko siya o papasok siya sa politiko para ipaghigante ang kanyang ama. Klaro. Klaro, di ba, mga kababayan? Kung papasok si Kitty at susundin ang yapak ng kanyang ama na pumatay, maging silent martial law, diktador, protektor ng droga, di ba? So, hindi na tayo magtaka dyan. Ngayon, kung yun ang rason niya or dahilan niya, kaya sundin niya ang yapak ng kanyang ama at papasok sa politika dahil nakita niya na ikinidnap ang tatay niya. So, ibig sabihin, hindi siya tumakbo para sa tao. Hindi siya papasok sa politika para sa bayan. Papasok siya sa politika dahil ipaghigante ang kanyang ama. Diba? So kung kayo, mga kababayan, iboboto nyo ba? Kasi tatanungin mo ngayon yan papasok ka sa politika, anong rason? Kasi nakita niya na hinuli ang kanyang ama at kinidnap. So ano ang para sa bayan dun? Wala. Nga. Tapos iboboto mo? Di na. Bakit? Tatakbo lang naman yan Papasok lang naman yan kasi paghihiganti niya ang kanyang ama kasi nakita niya mismo kung paano kinidnap. So ano ang para sa bayan dun? Anong connection sa bayan dun? Ikakaunlad ba sa bayan ang pagtakbo ni Kitty at pagpasok niya sa politika kasi kinidnap ang kanyang ama? Saan banda dun? Anong connection dun? Diba? Mga kababayan, ako opinion ko yun. Di ko alam kung ano opinion ninyo. Kasi ang opinion ng mga DDS, isa lang naman lang sabihin, siyempre magaling ang tatay. So iboto namin kasi baka sakali magaling ang anak. Ang tanong, si Sarah nga walang ginawang maganda, kay Kitty pa. Pagod na tayo kay Pulong. Pagod na tayo kay Sarah. Pagod na tayo kay Baste. Dadagdagan nyo pa kay Kitty? Ano mangyayari sa bansa natin? Di ba? Anong mangyayari sa ating bansa kung ang panganay na anak walang kwenta, sumunod na panganay wala, sumunod na anak wala hanggang sa bunso? Anong mangyayari sa ating bansa? Rason na tatakbo sila at mapilitan daw si Sarang tumakbong presidente sa 2028 kasi ginipit ang tatay niya. So hindi sila tatakbo para sa bayan, tatakbo sila para maghigante. So ngayon iboboto nyo? Ako hindi. Bakit ko iboboto na pumasok at gusto nila magkaposisyon dahil maghiganti sila? Nasaan yung para sa atin? Nasaan yung para sa bayan? Wala, di ba? Wala.
Anong mangyayari sa atin kung susundin niya yapak ng ama niya, puro paghihigante? Instead na tumulong ka sa kasalukuyang administrasyon, sisiraan mo. Tapos yung paninira mo, wala namang nangyari. Lahat ba ng sinabi ni Digong na bangag si BBM, adik si BBM, weak leader si BBM, nangyari ba yung sinasabi niya? Hindi. Bagkus, siya ang nakulong. Siya ang nandun sa dahig ngayon. Diba? Self-interest lang ang gusto ng mga Duterte siblings. Hindi sila tatakbo para sa bayan, tatakbo sila para sa posisyon at maghigante sa nangyari sa kanilang ama. Yun ang totoo, di ba, Sir Kenry? Kaya magising na tayo mga kababayan. Sabi nga ni Vico Soto, ako bilang kandidato, hindi ko kayo i-convince na iboto nyo ako. Piliin ninyo kung ano yung tama na para sa ikakabuti ninyo. Huwag nyong iboto yung para sa ikakabuti pero namigay naman. Yeah. Klarong-klaro, di ba, mga kababayan? Susundan daw ni Kitty Duterte ang yapak ng kanyang ama. Aba, matindi. Di ba? So yun, mga kababayan. Dito tayo sunod. Apila ng mga abogado ni Digong na 140 million a month binasura ng ICC. Naku, sasabihin na naman to ni Attorney Kaufman. Hindi totoo yan, Nicholas Kaufman, hindi totoo yan na binasura. Walang ganung pangyayari. Ano nga ba ang apila ng abogado ni Digong? Ang apila po ng abogado ni Digong na 140 million a month ay tanggalin ang dalawang hurado or dalawang judge na maglilitis kay Digong. Bakit nila gustong ipatanggal? Una dyan si Muntok. Mutok ba yung apelido nun? Julia Mutok. Kasi isa yun sa galit na kanilang ini-spam ang account na LinkedIn account ni Judge Julia Mutok. Sinira nitong mga DDS na bobo at nanawagan pa nga si Digong na itigil nyo yan. Huwag kayong makisali. Yun ang isa sa rason na inapila nitong mga abogado ni Digong na tag 140 million a month. Peso yan ipatanggal daw yung dalawang abogado. Kasi alam nila. Ma'am Kalapini TV, maraming salamat at happy birthday Ken. Durugin mo mga didishit na iti-iti. Salamat po Ma'am Kalapini TV sa yung super chat. Thank you so much. Yun ang kanilang apila. Ngunit anong nangyari sapagkat bagamat di umano, binasura ito ng ICC. Pakinggan niyo ang balita. Ibinasura ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa nakita nyo mga kababayan?